Mag-ingat ka sa bata. Pasensya na po. Malalit na ang delivery ko. Nagmamadali lang po. Nasaktan ba ang bata? Ina. Ikaw nga. Sige. Xiaozi. Kayo ba yan? Bakit kayo nagkaganito? Sabihin niyo sa ina niyo. Anong nangyari sa inyo? Anong sinasabi mo? Mga anak mo sila. Sunian, anong ibig sabihin nito? Ting Chuan, bitawan mo muna ako. Pag-uwi natin, magpapaliwanag ako ng maayos. Huwag niyo po kaming hawakan, nagkakamali kayo. Kumapit ka, Xiaozi. Aalis na tayo, hindi tayo kilala. Ano ba talagang nangyari? Bakit ayaw niyo akong kilalanin? Saan kayo pupunta? Bakit hindi kayo nag-aaral? Bakit kayo nagde-deliver ng pagkain? Sumagot kayo, mag-aaral. Wala nga kaming matuluyan, ni hindi kami makakain ng maayos. Paano kami mag-aaral? Imposible, hinding-hindi totoo yan. Buwan-buwan akong nagpapadala, 10,000 para sa inyo. Hindi ako pamalya kahit kailan. Paanong nagugutom kayo, ina? Kinuha lahat ni ama ang pera. Pabigat lang daw kami sa kanya. Walang karapatang mag-aral. Hindi raw niya kami anak. Pinagtrabaho niya kami para mabuhay. Nasaan ang walang hiyang ama niyo? Pagkatapos ng ginawa niya, nasaan na siya ngayon? Hindi niyo ba siya kasama? Binenta niya ang bahay natin. At tumakas kasama ang kabit niya. Iniwan kaming parang basura. Sa labas na kami nakatira. Sa toldang gawa sa plastik. Gabi-gabi kaming nilalamig. O kaya'y kinakagat ng lamok. Mga kaawa-awa kong anak. Sa dami ng pinagdaanan nyo. Bakit hindi nyo ako hinanap? Sabi kasi ni kuya, mahirap ang buhay mo sa pamilya ng mayayaman. Kung dadalhin mo pa kaming dalawa, baka palayasin ka ng bago mong asawa. Ayaw ka naming maging pabigat. Ting Chuan, nagmamakaawa ako. Dugot laman ko sila. Hindi ko kayang tiisin ito. Hayaan mo akong tulungan sila. Mga anak, makinig kayo. May 100,000 ang card na ito. Gamitin niyo pang matrikula. Bumalik kayo sa paaralan. At umupa kayo ng maayos na bahay. Pag kailangan niyo ng pera, nandito ako. Ako ang inyong tunay na ina. Kahit anong mangyari, hinding-hindi magbabago yan. Sabihin niyo lahat sa akin. Hindi kayo pabigat kailanman. Pawarin niyo ako. Ina, pwede ba kaming sumama sa'yo? Sobrang namiss ka namin. Sobrang biglaan ng lahat. Wala talaga akong kaalam-alam na ganito na ang sinapit niyo. Humanap muna kayo ng matutuluyan. Kakausapin ko muna ang tito Lunyo. Sasanduan ko rin kayo agad. Maliwanag ba? Assistant Ann, kumuha ka ng 2 milyon ngayon din. Ilagay mo sa malita. Dalhin mo dito sa parke. Bilis, ngayon din. Naiintindihan po namin. Sapat na po ito para makapag-aral kami. Mag-aaral at magtatrabaho na lang ako. Huwag kayong mag-alala. Hindi na namin kayo guguluhin ulit. Tara na, Xiaozi. Tumigil kayo. Akala nyo ba ganun lang yun? Aalis kayo ng ganun-ganun lang. Pasensya na po. Aalis na po kami ngayon din. Hindi na po kami magpapakita sa inyo. Sandali lang. Ibigay mo sa akin yan. Lu Ting Chuan, ako ang pagalitan mo. Sarili kong pera ito. Wala akong kinuha sa pamilya mo. Mga anak ko sila. Hahayaan mo ba talaga na tumira sila sa kalsada? Sunian, ano bang nasa isip mo? Sa paningin mo ba, napakasama kong tao. Ano gagawin ko? Wala silang matirhan. Anong gagawin kong ina ko? Akala mo ba konting pera lang? Ang katumbas ng pagdurusa nila. Sapat na para punan ng kakulangan ng isang magulang. Dahil lang sa maling akala mo. Nilihim mo sa akin ang lahat. Akala mo hindi ko kayang tanggapin ang mga anak mo. Boss Lu, heto na po ang 2 milyong cash. Kumpleto po yan at walang labis. May isa pa po palang balita. Inilabas na ng kumpanya natin. Ang bagong ice cream mold natin. Hinihintay ng marketing ang presyo nyo. Ako ang magdedesisyon ngayon. Puno ng kemikal ang mga ice cream sa labas. Delikado para sa kalusugan ng mga bata. Sinubukan ko na ito sa bahay. Walang problema sa kalidad. At napakadaling gamitin. Ngayong tag-init, di na kailangang bumili sa labas. Ang mahal pa ng presyo. Umaabot ng mahigit 10 piso. Akong si Lu Ting Chuan. Gagamitin ito para sa sariling mga anak. Ang ice cream mold na ito. Solusayon sa lahat ng problema nyo. Napakadaling gamitin. Ilagay mo lang dito. Ang paboritong prutas ng mga bata. Buhusan ng gatas o yogurt. Takpan ng maigi. Ilagay ang steak at ipasok sa freezer. Gawang bahay na walang kemikal. Ligtas at masarap. Buhusan ng maligamgam na tubig para matanggal agad. Tanggal agad ang ice cream sa isang saglit. Walang maiiwang dumi sa loob. Ang magagawang ice cream. Sakto lang para sa isang kainan. Hindi nakakasawa at sakto sa bata. Solbang merienda ng buong pamilya. Pwedeng-pwede gawin kahit anong oras. Dati binibenta ito ng 19. Ngunit ngayong araw, magbibigay tayo ng matinding promo sa fans. Maganda ang araw ko ngayon. Nadagdagan ng 2 anak ang pamilya ko. Kaya magpapaulan ako ng biyaya. 9 na piso na lang bawat set.
Kunin niyo na agad. Mas sulit kung dalawa ang kukunin. 17 piso na lang para sa dalawa. Free ship ang pa diretso sa bahay nyo. Ihanda mo na agad ang promo. Mag-stock na kayo para sa taginit. Para makagawa ng malusog na ice cream. Mas maganda kesa sa nabibili sa labas. Susunod po, boss. Luging-lugi tayo sa presyong ito ha. Para sa mga may anak dyan. I-upload ko na sa Live at sa Yellow Basket. Paunahan na lang po ito. I-click nyo na ang profile pic. Pumasok kayo sa Live natin. O kaya umorder diretso sa shop. Babalik din ito sa orihinal na presyo maya-maya. Ting Chuan, anong ginagawa mo? Ang 2 milyong ito. Ay baon lang para sa 2 batang ito. Iuuwi natin sila sa mansyon natin. Yung kwarto katabi ng master bedroom. Yung may pinakamalaking sea view. Ipapalinis ko na ngayon din. Yun na ang magiging bahay nila habang buhay. Asawa ko, hindi mo sila tunay na anak. Pero binigyan mo sila ng 2 milyon. At tinanggap mo sila sa bahay natin. Nanaginip ba ako? Anong kahibangan yan? Mga anak ni Sun Yan. Ay mga anak din ni Lu Ting Chuan. Ang lahat ng pait na dinanas nila. Ang pang-aapi ng ibang tao. Pinapangako ko, hinding-hindi na nila mararanasan yun. Ako ang haligi ng pamilyang ito. Ibabalik ko ang pagmamahal na ninakaw sa kanila. Ibabalik ko ang dangal nila. Sisingilin ko ng may tubo ang mga nanakit sa kanila. Ipapaalam ko sa buong syudad na may amang puprotekta sa kanila. Ama. Papa Lu. Hay nako, mga anak ko, umuwi na tayo, mga kaibigan sa harap ng screen. Dahil tayo isang pamilya, dapat magtulungan sa oras ng hirap. Walang iwanan. Bilang isang tunay na lalaki, tinanggap ko ang mga anak ng aking asawa. Para mabuo ang aming pamilya, haharapin ko ang lahat ng bagyo para sa kanila. Sa tingin nyo, tama ba ang ginawa ko?